check nyo. Baka mamaya bumangon na naman yung mga yan, ha? Patay na, Joy. Siguro naman. Malaki ang bonus natin kay Scarlett. Sige, padideposit ko na lang sa account mo yung bayad. Tapos dadagdagan ko pa. Dahil hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Hindi mababayaran ang saya ko nang wala na sa landas ko si Isabel. Delikado na yung mga magnanakaw na yan. Hindi natin alam kung kailan sila atake. Hindi magnanakaw yung gustong pumatay sa akin. Kilala niyo ba kung sino may gumawa sa inyo? Si Scarlett Mercado. Naisip ko lang kung paano natin matutulungan ang bata na makalimutan si Isabel. Mama, nandito tayo sa Amerika. Dapat nga iniisip niya na patay na si Isabel. Bakit naman niya iisipin yun? May nakarating kasi sa akin balita mula sa Maynila. Nilooban daw si na Isabel. Ma'am, gising na pala kayo. Okay lang po kayo, ma'am? Sadali lang po, tawagin ko si Benedict. Sir, gising na po siya. Isabel? Mabuti naman, nagising ka na. Dadalhin dapat kita sa ospital, kaya lang, ang dami mong tama sa katawan. Kaya pinatingin na lang kita sa kaibigan kong doktor. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ang daming tao sa katawan, ha? Sabihin mo sa akin. Sino bumaril sa'yo? I'm sorry. Alam ko, mabigat ang sitwasyon mo ngayon. Hindi mo muna ako kailangan sagutin. Pero kung may tutulong ako sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Pinapatay ako ni Scarlett. Jonas? Huwag mo sabihing pampainit yan. Kasi ang init dito. May problema ka ba? Totoo bang patay na si Isabel? Oo. Gusto kong gumanti sa hayop na yun. Wait. Sino si Scarlett? Kaaway ba siya? Kaibigan? Kaaway. Na noon, inakala ko kaibigan ko. Pero napakasama niyang tao. Napakahayop. Napakasama ng tao. Napakasama niya. Teka, huwag mo sabihing umiinom ka dahil kay Isabel. Masama bang malungkot dahil namatay si Isabel? May pinagsamaan din kami ng tao. Minahal ko din siya. Kaya lang, akala ko matino siya. Pero gagamitin niya lang pala ako para mapalapit kay Catherine. Now you're making sense. Ikaw naman kasi, hindi ka pa sa akin naniwala noon. Eh di napaikot ka niya tuloy. Okay lang. Wala na siya. Patay na siya. I know. Surrogate mother ka? Kailangan mong gawin yun. Benedict, nagsinungaling ako sa'yo. Tungkol saan? Nagkaanak tayo. Naanakan mo ako dati, pero hindi ko sinabi sa'yo noon kasi alam kong hindi ka pa handa. So, nasaan ang anak natin? Namatay na si Maymay. Namatay na yung anak natin. Nagkasakit si Maymay noon, kaya
Napilitan ako mag-surrogate kay Scarlett. Pero namatay siya. I'm sorry. Sana pala nandun ako para tulungan kita. Sana hindi pala ako nagdesisyon na iwan ka. Nung namatay si Maymay, nangulila talaga ako. Kaya nung pinanganak ko si Maya, ayoko nang ibigay kay Scarlett. Kasi nararamdaman ko talaga, ano ko talaga siya. Nararamdaman ko talaga sa akin siya. Pero wala eh. Nanalo sila sa kaso. Hindi ko man lang mapaglaban yung anak ko. Benedict. Gaganti ako. Papatayin ko yan si Scarlett. Gaganti ako sa hayop na yun. Yung ba yung tulong na kailangan mo sa akin? Yung tulungan kang pumatay ng tao. Ang loloko siya. Pinaasa-asa niya ako, tapos yun lang pala yung intensyon niya. Isabel, kung naririnig mo to, sana patawarin ka. Sana patawarin ka ng Diyos sa ginawa mo sa akin. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Oo, Benedict. At gusto ko hanggang sa impyerno niya maramdaman niya yung paghihiganti ko sa kanya. Sa laki ng pagkukulang ko sa'yo at sa anak natin, I can easily do that for you. Pero iba na ako ngayon, Isabel. Pero talaga man ang pag-isipan mo na yan. Kailangan pa pag-isipan yun. Sa lahat ng kawalang hiya ni Scarlett. Wala siyang karapatan mabuhay. Kailangan mamatay siya. Mahina ka pa. Magpalakas ka muna. Pero kung talagang gusto mong tulungan kitang makaganti, sige. Sasamahan kita sa laban mo. Salamat. Salamat, Benedict. Oo naman, Jonas. Kayang-kaya mo yan. Alam mo, nagtataka nga ako sa'yo kung bakit nagkagusto ka dun sa babaeng yun. Iniisip ko siguro, ginayuma ka niya. Samantalang ako, hello, tingnan mo naman, milya-milya naman ang ganda ko dun kay Isabel. Tsaka, alam mo ba, marami nagkakagusto sa akin sa Manila. Pero lahat sila inisnab ko. Pero ikaw, bakit ba natutorpe ka sa akin? Ha? Alam mo, wag mo nang pigilan yung sarili mo. Kasi palay na yung lumalapit sa'yo. Bakla ka ba? Alam mo, Jonas, bakla ka ata. Umamin ka nga.
Sigurado ka ba na kaya mo na maglakad, ha? Oo, huwag ka mag-aalala. Dahan-dahan na. Buti ka pa, no? Layo-layo na narating mo. Kitang-kita sa bahay mo kung paano ka nakayaman. Gusto mo ba malaman bakit ako yumaman? Nangako kasi ako sa sarili ko na walang pwedeng umapi sa akin. Bakit nagkaroon ka rin ba ng Scarlett sa buhay mo? Nung nasa Saudi ako, may nanloko sa akin. Pinasa nila sa akin yung kasalanan nila. Muntik pa nga ako mapugutan ng uli. Mabuti na lang nakalaya pa ako. Parang ikaw. Iisip kong maghiganti, pero iba yung naisip kong paraan. Nanahimik ako. Tiyaga. Nagpayaman. Kasi naisip ko na balang araw, makikita ko rin yung mga umapi sa akin. And that's the sweetest revenge, ha? Yung makita nila na ang taas-taas ko habang bagsak na bagsak sila. And I just realized, bilog talaga ang mundo. Yung buhay nila na hirap sila, yun ang naging karma nila. Samantalang ako, ito, maayos, masagana. Ikaw, Isabel, ano gusto mo? Yung mabilisan ka makakapaghiganti? O yung unti-unti pero pang matagalan silang nagdurusa? Pero kahit alin sa dalawa, kaya ko ibigay sa'yo. Ang tagal mo akong pinaghintay, Jonas. But it's all worth the wait. Scarlett? Ano to? Jonas, anong ano to? Anong tanong yan? Ang ibig ko sabihin, bakit ako nasa kwarto mo? Pagkatapos ng nangyari sa atin, aartehan mo ako ngayon na parang inosente ka. I'm sorry, Scarlett. Nalasing lang ako. Hindi na maulit to. Akala mo lang hindi na mauulit. Pero pagkatapos ng nangyari sa atin, sigurado akong babalik-balik ka. Good luck. Sayang ang buhay ni attorney. Napakabait niyang tao. Pero namatay siya sa kangkoan ni Scarlett. Ayan ka na naman eh. Tama na yung pag-iyak mo. Paano ka makakalaban sa kaaway mo kung mahina ka? Ang hirap kasi, Benedict. Pati si attorney dinamay nila. Ang dami niya pang gustong gawin sa buhay. Katulad ko. Gusto pa niya mabawi yung anak niya. Pero paano na? Babawi ko pa kaya si Maya? Sino naman nagsabi sa'yo na hindi mo mababawi ang anak mo? Posible ang lahat, Isabel.
Basta maniwala ka na kaya mo. Ganito lang yan eh. Imbes na iyakan mo lahat ng mga nagawa nila sa'yo, gawin mo yung basehan para makaahon ka. Tama ka, Benedict. Attorney, nanunumpa ako sa harap ng pulpo. Babangon ako. Aayusin ko yung buhay ko, tas babalikan ko sila. Babalik ko sa kanila ng libo-libong beses ang paghihirap na ginawa sa akin ni Scarlett. Sisiguraduhin kong gagapal siya sa putik. Isusumpa niya yung araw na pinanganak siya. Ma'am, para po sa inyo. Ha? Dami naman. Kulang pa nga yan eh. And besides, kailangan mo yan para maganda ang forma mo. Nakakahiya. Sobra-sobra na yung binibigay mo sa akin. Yung pagtuloy mo sa akin dito, sapat na yun. Isabel, you deserve it. Napabayaan kita, no? Gusto ko nang makabawi sa'yo. Pero Benedict, Let's just say it's payback time. Hayaan mo na ako makabawi sa'yo, ha? Okay? Sige, dali mo na yung sawato. Yes, sir. Katulad yan. Ituturo ako sa'yo. tuturuan mo akong bumaril? Yes. Tuturuan kita para maging focus ka. Umasinta. Sa pool. Right on the target. Kaya ko ba yan? Kakayanin mo to. Di ba ang kasunduan natin? Tuturuan kita para maging matapang. Go! Huwag kang kabahan. I'll teach you. Suot mo muna ito. Sige pa. Para buo ang loob mo. Matuto kang magtimpi sa oras na kailangan mo. Pero kailangan matuto ka rin lumabang. Para walang makaapak sa'yo. Sige. Go! Sige. There you go. Yan. Up. How does it feel? Okay? Angat mo pa konti, ha? Yan. There, kailangan dito, ha? Yan. Kanina ka pa ba rito? Tinitingnan ko kasi yung mga pictures. Napansin ko marami kang high-rise buildings. Mga past projects ko yan. Well, modesty aside, yan yung mga nagpayaman sa akin. But of course, on the side na yung supplier ako ng baril sa military. At alam ko, and I strongly believe na kayang-kaya mo rin. Gusto ko, matulad ka sa akin, na magkaroon ng sariling negosyo, para yumaman ka rin. Nakakatuwa ka. Ang taas-taas ng kumpiyansa mo sa akin. Natatakot tuloy ako na baka hindi ko ma-meet yung gusto mo. Isabel, bawal ang salitang takot sa atin. Pwede lang yung guts, determination, at lakas ng loob. Ikaw, ano ba sa tingin mo ang forte mo?
Magbenta, magluto. Sales? Wow, maybe I can put you into sales and marketing. Tama-tama. May inaaya kong magandang project sa Quezon City. Ako na muna magsisimula. Kapag naitayo na yung mga townhouses dito, sigurado ako it will sell like hotcakes. Alam mo, magaan yung pakiramdam ko sa lupang to. Kasi accessible siya sa lahat. Tapos, ang taas nung lupa na alam mong hindi talaga babahain. Now you're talking. Hindi ka pa nga nagsisimula. Nakarinig na ako sa'yo ng sales pitch. Alam ko naman kakayanin mo ito eh. Ang tagal ko kasing pinagdarasal tong pagkakataon na to. Oh, ayan na pala si Mrs. Perez. Mrs. Perez, Hi, sir. I would like to introduce to you Isabel Salvacion. Hi, Mr. Basyon. Kumusta po? I want you to impart to her all the knowledge that you can teach her about ins and outs of real estate and construction. I promise and I guarantee, sir, na gagawin ko po yun. Okay. Tara na, umpisahan na natin. I have Chester here. Ito yung plano. Halika, tuturo ko sa'yo. Sige, tara. Sige, sa maluwag po din. Tapos sa kabilang phase naman, magkakaroon tayo ng 20 units. Kaya, Money is power. Parang mo na parang ng pera mo. Ipon lang ng ipon. At kapag nasa taas ka na, mas madali ang laban kapag tinitignan mo na paibaba ang mga kalaban mo. hindi na ako makapag-apply sa araw. Naging nanay ko na kayo. Gagawin ho natin ng lahat para maging maayos ang health condition mo. Tita, hindi kita papabayaan. Hindi ako nagkamali ng tinulungan ko. Mahal kita. At alam ko rin. Nasaan na ba si Catherine? Ngayon na pala. Gusto mo kumain na po? Puro pagkain po kayo dyan eh. Ang dami talaga nagbago sa'yo sa loob ng 7 taon. Bukod sa maganda ka, mayaman, matapang, at matatag ka pa. Subukan kaya nila kayong apihin ka. Kahit malayo ka sa akin, hindi ka nawawala sa isip ko. Sana lumaki kang mabait, masunurin. Akala ko noon, mahalaga ako sa'yo. Pero tama pala yung mami ko. Pera lang pala yung interest mo sa akin eh. I hate you.